Capricorn, hindi aksidente na napapanood mo ito ngayon. May mga gabing pinili mong maging matatag kahit mas madali sanang bumigay. May mga araw na inuna mo ang tungkulin kaysa sa sariling kaligayahan, pananahimik kaysa sa pagreklamo, at pagtitimpi kaysa sa galit. Dinala mo ang bigat na hindi kailanman nakita ng iba, pero hindi ka tumigil. Kahit pakiramdam mo'y walang nagbabago, nagpatuloy ka pa rin. Paano kung sabihin ko sa'yo na bawat sakripisyo, bawat pagkakabalam, bawat hakbang sa katahimikan, ay binibilang ng tadhana mismo? Hindi kailanman kinalimutan ng universo ang mga isinuko mo. At ngayon, may kakaibang bagay na dahan-dahang umaayon, tahimik ngunit tiyak, upang ibalik sa'yo ang lahat ng nawala. Hindi na pira-piraso kundi may layunin. Capricorn, ang paglalakbay mo ay hindi kailanman maingay pero palaging makapangyarihan. Habang ang iba'y naghahabol ng madali ang tagumpay, ikaw ay tumahak sa mas mahirap na landas, ang daang binuo ng disiplina, pananagutan, at pangmatagalang pangarap. Madalas, tila hindi patas ang lahat. Pinanood mong umusad ang iba habang ikaw ay naiwan, pilit binubuo ang mga bagay na hindi mo naman responsibilidad. Pero sa kaibuturan mo, may tinig na palihim na naniniwala na ang lahat ng iyong sakripisyo ay may kabuluhan. Iba ang paraan ng universo sa'yo. Sinusubok nito ang iyong pasensya, hindi para parusahan ka, kundi para ihanda ka. Ang bawat paghintay ay paghubog sa iyong lakas. Ang bawat pintuang nagsara ay proteksyon mula sa hindi mo pa kayang harapin. At ang hakbang na ginagawa mo ngayon, hindi ito basta pagkakataon. Ito'y bunga ng lahat ng tiniis mo kahit walang palakpak. Ito na ang sandali kung saan nagtatagpo ang pagsisikap at kapalaran, at dumarating ang gantimpala ng may kahulugan, katatagan, at pangmatagalang halaga. Iyan tahimik din ang sakripisyo. Capricorn, may bahagi ng iyong kwento na ilan lamang ang tunay na nakakaunawa. Ito yung parte kung saan pinili mong manahimik habang pasan mo ang bigat na lampas sa dapat mong dalhin. Hindi ka nagreklamo. Hindi mo ipinaliwanag. Ginawa mo lang kung ano ang kailangang gawin. Habang ang iba'y nagpapahinga, ikaw ay nag-aalala. Habang sila'y nangangarap, ikaw ay nagpaplano. At habang sila'y may sandigang masasandalan, ikaw ang naging sandigan. Isinuko mo ang kaginhawaan para sa responsibilidad. Ipinagpaliban mo ang kasiyahan para sa katatagan. May mga sandaling gusto mong piliin ang sarili mo, pero pinili mong gampanan ang tungkulin. Pangangailangan ng pamilya, pinansyal na bigat, mga inaasahang ipinatong sa iyong balikat lahat ay tinanggap mo ng walang hinihinging pagkilala. Maraming beses kang umiti sa panlabas habang unti-unti kang nadudurog sa loob. Paulit-ulit mong sinasabi sa sarili, mamaya na lang magpapahinga rin ako. Pero ang pinakamasakit, hindi ang hirap ng trabaho, kundi ang pakiramdam na parang wala namang nakakakita. Na ibinigay mo ang lahat pero katahimikan lang ang kapalit. Pinanood mong ipinagdiriwang ng iba ang kanilang tagumpay, habang ikaw ay patuloy na nagtatayo ng pundasyon. At sa mga gabing hindi ka sigurado, tinanong mo na rin sa sarili. May halaga pa ba ang lahat ng isinakripisyo ko? May nakapapansin ba? May bilang ba ang lahat ng ito? Ngunit ito ang katotohanang bihirang marinig ng isang Capricorn. Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang hindi ka nakikita. Iba kung magmasid ang universo. Hindi nito sinusukat ang palakpakan, kundi ang pagsusumikap. Sa bawat pagkakataong pinili mo ang disiplina kaysa sa pagtakas, integridad kaysa sa pandaraya, pasensya kaysa sa galit, may binubuo kang kakaiba. Hindi basta-basta ang mga sakripisyo mo. Bawat isa ay bahagi ng isang mas mahabang kwento, isang kwento kung saan ang pagtitiis ay nagiging kapangyarihan. At ang tahimik na lakas ay nagiging matibay na pundasyon. Hindi ka pinagkaitan, inaayos ka lang ng tadhana para sa mas malaki pa. At ang darating sa iyo ay dala ang bigat ng lahat ng ibinigay mo pero pinarami ng layunin. Iyan ay paghihintay sumubok sa iyong pananampalataya. Dumaan ka sa yugto, Capricorn, kung saan ang paghihintay ay naging mas mabigat pa kaysa sa mismong paggawa. Ginawa mo na ang lahat ng tama o iyon ang akala mo. Nanatili kang consistent. Tapat. Matyaga. Pero tila ayaw pa ring magpakita ng resulta. Ang mga araw ay naging buwan, at ang mga buwan ay naging mahabang katahimikan, walang gumagalaw, walang nagbabago, walang tumutugon. Ito ang panahong pinakamatindi ang pagsubok sa iyong pananampalataya. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil pagod ka na. Pagod ng umasa. Pagod ng magtiwala. Pagod ng paulit-ulit sabihin sa sarili, kaunti na lang. Naisip mo minsan, baka nalampasan ka ng kapalaran.
Baka sira ang iyong divine timing. Baka lahat ng disiplina mo'y wala rin palang patutunguhan. Tahimik mong kinwestiyon ang sarili. Paulit-ulit mong binalikan ang mga desisyon. Dapat ba akong dumaan sa mas madali? Dapat ba akong tumanggi? Dapat ba akong lumayo noon pa? May mga sandali na ang pagsuko ay tila makatwiran, hindi emosyonal, kundi parang praktikal na lang talaga. At kahit sa gitna ng duda, hindi mo lubusang binitawan ang lahat. May bahagi sa iyo na ayaw talagang bumigay. At ang bahaging iyon? Hindi katigasan ng ulo, kundi panloob na kaalaman. Isang malalim, di maipaliwanag na paniniwala na hindi pa tapos ang kwento mo. Kahit nawala ang gana, nanatili ang commitment. Kahit nang hina ang pananampalataya, ang responsibilidad mo ang nagtulak sa iyo pasulong. Ilang ulit kang humarap sa mundo na walang laman ang loob pero patuloy pa rin. Walang kasiguraduhan pero hindi ka umatras. Ang paghihintay na ito, hindi ito parusa. Isa itong pagsasanay. Ang presyon ay nagpapakita ng bitak sa iba, pero sa katulad mong Capricorn, lakas ang binubuo nito. Tinitingnan ng universo kung paano mo hinaharap ang delay. Kung paano mo kinakausap ang sarili mo kapag walang katiyakan. At sa bawat pagkakataong pinili mong magpatuloy ng may dignidad imbes na desperasyon, isa kang lihim na tagumpay. Hindi ka nakalimutan habang naghihintay ka. Inaayos ka lamang. At ang matagal dumating, hindi kailanman ginawa para sa mabilisang masira. Iyan ay sandaling tahimik and lumiko dan ni tadhana. Ang hindi napapansin ng karamihan, Capricorn, ay ito. Bihira kung magsalita ng malakas ang tadhana. Walang matinding senyales. Walang milagro na yumanig sa iyong mundo. Ang pagbabago ay nangyari sa gitna ng katahimikan, halos hindi mo namalayan. Habang ikaw ay abala pa rin sa pagbangon, sa pagtitiis, sa patuloy na pagharap. Sa una, hindi mo ito inakalang pagbabago. Parang ordinaryo lang. Isang simpleng oportunidad. Isang munting pag-unawa. Isang pag-uusap na hindi agad nawala sa iyong isip. Baka naisip mong wala lang yon dahil nasanay ka ng huwag umasa agad. Sanay ka ng manatiling nakaapak sa lupa, mag-ingat, at manatiling totoo sa realidad. Pero sa ilalim ng katahimikan, may lihim na gumagalaw. May binabago ang universo na hindi mo pa nakikita. May mga taong inilalagay sa iyong landas. May mga pagkaantala na unti-unting nawawala. At ang mga pintuang minsan mong tinigilan na ay kusa ng bumubukas. Hindi ito swerte. Ito ang pagkakaalin ng tadhana sa lahat ng effort na inilaan mo. At ikaw? Nagbago ka ng hindi mo namamalayan. Mas matatag ka na. Mas malinaw na ang pananaw mo. Hindi mo na hinahanap ang pag-apruba ng iba. At higit sa lahat, hindi ka na pumapayag sa mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Dahil sa pagbabagong iyon sa loob mo, ang mga bagay na dumarating sa iyo ngayon ay kailangan ding tumugma sa bagong antas mo. Hindi ka na tumatanggap ng may takot. Hindi mo na minamadali ang proseso. At hindi mo na winawasak ang mga bagay na pinaghirapan mong buuin. May dahilan kung bakit hindi dumating ang pagbabagong ito noong ikaw ay pinakamahina. Dumating ito nang ikaw ay matatag na. Pagod, pero nakaugat. Handang kilalanin ang halaga nang hindi ito kinakapitang parang takot mawala. Handang humakbang nang hindi kailangang patunayan pa. Ganito kumilos ang tadhana para sa isang Capricorn. Mabagal. May layunin. May respeto. Hindi ito nang inialam sa buhay mo, kundi sumasabay dito. At balang araw, kapag nilingon mo ang sandaling ito, maiintindihan mo. Dito pala nagsimulang magkabuhay ang lahat. Hindi sa ingay. Hindi sa drama. Kundi sa isang pakiramdam na, sa wakas tama na ang lahat. Iyan ay gantimpalang hindi inasahan. Kapag dumating na ang gantimpala, Capricorn, hindi ito dumarating sa paraang iniisip mo. Walang putok ng fireworks, walang gulo o drama. Dumarating ito ng tahimik, halos may paggalang, na parabang nauunawaan nito ang bigat ng lahat ng tiniis mo bago makarating dito. Sa simula, baka questionin mo pa nga ito. Para sa akin ba talaga ito? Karapat-dapat ba ako? Magtatagal ba ito? Normal lang yan, lalo na kung matagal ka ng puro aral lang ang tinatanggap, hindi gantimpala. Pero ang gantimpalang ito, hindi lang tungkol sa pera. Bagamat para sa maraming Capricorn, ang pinansyal na katatagan ay bahagi nito. Ito'y tungkol sa paghinga ng maluwag. Yung paggising ng wala ng kaba sa dibdib.
Yung hindi na kailangang kalkulahin ang bawat kilos para lang mabuhay. Maaring dumating ito bilang isang oportunidad na hindi nakakapagod, kundi swak sa'yo. Isang papel kung saan ang pagsisikap mo ay sa wakas, kinikilala. Isang desisyon na nagdadala ng kapayapaan, hindi stress. O kaya'y isang sandali ng linaw kung saan napagtanto mo, hindi ka na naghahabol, ikaw na ang pumipili. Ang nagtatangi sa gantimpalang ito ay ang timing nito. Hindi ka na desperado. Hindi ka na naghahanap mula sa kawalan. Matatag ka na para suriin ito, matalino ka na para pangalagaan ito, at malakas ka na para palagin ito. Naghintay ang universo sa bersyon mong ito. Dahil ang dating ikaw ay baka ibinigay lang ito sa iba. Nagtiwala agad. O napagod sa kakapilit patunayan ang sarili. Ngayon, hindi ka hinihinga ng bagong sakripisyo. Sa katunayan, kabaliigtaran ang hinihingi nito. Na matutunan mong tumanggap. Napaniwalaan mong ang katatagan ay hindi kailangang laging may kasamang sakit. Na ang tagumpay ay hindi palaging nangangailangan ng paghihirap. Bago ito para sa'yo. Kaya nga medyo nakakapanibago. Maaring mapansin mo ring nagbabago ang pagtrato sa'yo ng mga tao. Mas respeto. Mas pakikinig. Mas kaunting pagtutol. Hindi yan coincidence. Iyan ay refleksyon ng otoridad na tahimik mong itinayo. Hindi mo ito nakuha sa ingay kundi sa consistency. Hindi sa shortcuts kundi sa pagpupursigi. At ang gantimpalang ito, hindi ito marupok. Ito'y may ugat. Idinisenyo hindi para ubusin ka, kundi para sabayan ka sa paglago. At kapag tinanggap mo ng buong buo na ito ay tunay na sayo, maiintindihan mo ang isang makapangyarihang katotohanan. Hindi ang paghihirap ang tumukoy kung sino ka, pero ito ang naghanda sayo para sa panahong maaari ka ng mabuhay na wala na ito. Bakit kinailangang madelay banji biyayang ihi? May dahilan, Capricorn, kung bakit hindi agad dumating ang biyayang ito, kahit gaano mo pa ito karapat-dapat. Ang pagkaantala ay hindi paglimot. Ito'y protection. Sa mga unang bahagi ng iyong paglalakbay, natututo ka pa kung hanggang saan ka maaaring magbigay ng hindi nawawala ang sarili mo. Ipinapakita mo ang iyong katapatan, tibay, at pananagutan sa isang mundong kadalasan ay kumukuha, pero bihirang magbalik. Kung dumating agad ang gantimpala, baka itinayo mo ito sa lupaing hindi pa matibay. Kailangan mo munang magkaroon ng panahon para maging taong kayang hawakan ang tagumpay nang walang takot na mawala ito. Taong marunong tumanggi nang walang guilt. Taong alam ang sariling halaga kahit walang palaging nagpapaalala. Hindi lang sitwasyon ang inaayos ng universo, ikaw din. Tinuturuan kang magtakda ng hangganan sa pamamagitan ng pagkapagod. Tinuturuan ka ng karunungan sa pamamagitan ng pagkabigo. At tinuturuan kang maghintay sa katahimikan. Bawat delay ay may inaalis, mga bagay, tao, o paniniwalang hindi na para sa hinaharap mo. Mga taong di na dapat kasama. Mga inaasahang di na makatarungan. Mga lumang bersyon ng sarili mong nakaligtas sa pamumuhay ng puro pagod at kaunting pagtanggap. Ngayon, ang natira ay mas matatag. Mas malinaw. Mas mapili. Hindi mo na hinahabol ang mga bagay na ubos ka. Hindi ka na nagmamakaawa sa mga bagay na dapat ay kusa at patas. At dahil sa pagbabagong ito, nagbago na rin ang takbo ng lahat. Kaya't ang biyayang ito, kailangan nitong maghintay. Hanggang sa marunong ka nang kilalanin ito, hindi bilang milagro na dapat kapitan sa takot, kundi bilang pundasyong maaari mong tayuan. Hanggang kaya mo na itong pangalagaan ng walang kaba. Palagin ng hindi nagmamadali. At lasapin ng walang kasamang parusa. Ang pagkaantala ang nagbigay katiyakan na ang darating ay mananatili. Kaya't kapag nilingon mo ang nakaraan, makikita mong malinaw. Walang huli. Walang mali. Hindi malupit ang panahon, eksakto ito. At ngayon, dala mo ang tibay ng loob na pinaghirapan mo, at ang linaw na bunga ng lahat ng tiniis mo. Handa ka nang tanggapin ang biyayang tugma sa lahat ng inindang sakit, na sa wakas, hindi na kailangang ulitin muli. Iyan yan dapat mong gawin kapag dumating ang Venice biyaya. Kapag sa wakas ay pumasok na ang biyayang ito sa iyong buhay, Capricorn, ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ay huminto sandali. Hindi para magdalawang isip kundi para makapanatag. Sanay ka na kasing maging alerto sa peligro, maghanda sa pagkawala, at isiping ang mga magagandang bagay ay laging may kapalit. Ngayon, kailangang labanan mo ang reflex na iyon. Hindi lahat ng dumarating ay kailangan mong bayaran ng sakit. Una, payagan mong tanggapin ito ng walang guilt.
Nasanay kang paniwalaan na ang pahinga ay kailangang paghirapan mulit-muli. Na ang katatagan ay kailangang patunayan. At ang kasiyahan ay panandalian lang. Bitawan mo na yan. Matagal ka nang nagbayad sa pamamagitan ng disiplina, pananagutan, at paglimot sa sarili. Ang pagtanggap ngayon ay hindi kahinaan, kundi balanse. Pangalawa, kumilos ng may layunin, hindi sa pagmamadali. Hindi mo na kailangang apurahin ang lahat para lamang masiguro ang pwesto mo. Ang nakatakda para sa iyo ay mananatili kahit pa magpahinga ka sandali. Tiwalaan mo ang iyong paghusga, mas matalino ka na ngayon, mas kalmado, mas mapanuri. Pangatlo, alagaan mo ang iyong enerhiya. Hindi lahat ay kailangang magkaroon ng access sa mga binubuo mo ngayon. May ilan na babalik, hindi para tumulong, kundi para umasa. Pwede kang magtakda ng hangganan. Pwede kang tumanggi ng walang paliwanag. Ang pagprotekta sa sarili ay hindi pagiging makasarili, ito ay pangangalaga. At panghuli, baguhin mo ang ibig sabihin ng tagumpay. Hayaan mong isama rito ang pahinga, ang ligaya, at mga sandaling hindi mo kailangang magpakatatag. Ang kabanatang ito ay hindi na tungkol sa pagpapakita ng kakayanan, kundi sa pamumuhay sa wakas ng bunga ng lahat ng iyong pinaghirapan. Iba na ang hinihingi ng biyayang ito. Hindi tibay sa hirap kundi tiwala sa sarili. Hindi pagpipilit kundi pagtanggap. At kapag tinanggap mo ito ng buo, malalaman mong ang tunay na gantimpala ay hindi lang kung ano ang dumating, kundi kung sino ka na ngayon na hindi na kailangang masaktan muli para panatilihin ito. Capricorn, ito ang sandaling tahimik na inihanda ng iyong kaluluwa. Hindi na ito ang yugto ng pakikipaglaban, iyon ay nagtatapos na. Ito na ang sandali ng pagkilala. Matagal nang minamasdan ng tadhana kung paano ka naglakad sa gitna ng kawalan ng katiyakan na may dignidad. Kung paano mo hinarap ang matinding presyon ng may pagtitimpi. At kung paano mo kinaya ang pag-iisa ng may lakas. Hindi ka dumaan sa shortcut. Hindi mo tinalikuran ang iyong mga paninindigan. At kahit may mga sandaling nagduda ka sa sarili mo, hindi mo kailanman tuluyang iniwan ang landas na itinakda para sa'yo. Ngayon, ang tadhana ay nagsasalita, hindi na may pagmamadali, hindi na may drama. Dahil hindi ka na kailangang itulak. Handa ka na. Handang tumayo sa kung ano ang pinaghirapan mo nang hindi na kumukubli. Handang tanggapin ang katatagan nang hindi na natatakot na ito'y maagaw. Handang paniwalaan na ang bagong buhay na bumubukas sa harap mo ay hindi pansamantala, hindi marupok, hindi isang pagsubok, kundi pagpapatuloy ng lahat ng kinaya mong harapin ng may dangal. Ang kabanatang ito ay hindi na humihiling ng pagpapatunay. Ang hinihingi nito ay ang presensya mo. Na lumakad ka ng payapa. Na magtayo ka ng hindi nauubos. Na mabuhay ka ng hindi laging handa sa pagkawala. Ang matatanggap mo mula ngayon ay hindi kabayaran, ito ay tugma. Tandaan mo ito. Hindi kailanman naging invisible ang mga sakripisyo mo. Ang mga iyon ay mga binhi. At ang tumutubo mula rito ngayon ay may lalim, may tibay, at may pangmatagalang halaga. Hindi ka nahuli. Hindi ka naiwan. Dumating ka eksakto sa oras na itinakda ng tadhana, dala ang lakas na sapat upang yakapin ang sa wakas ay talagang sayo. At ito, hindi ito wakas ng paglalakbay mo. Ito ang simula ng isang buhay na hindi na kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng sakit.